Mga kaagimat, nagdebate na naman ngayon si Denmark Abing at Jando Alabado about sa Sirac 38. Pakinggan natin kung anong mangyayari. Hanggang sa dulo mga kaagimat para maintindihan nyo, explain natin mabuti kung ano ang ibig sabihin sa talatang yan. Ito yung Bible verses mga kaagimat, up to 14 to, pero ano na natin, basahin ko yung first 4. Kayo na lang magbasa sa next kasi hahaba kasi yung video. Minimize ko yung video natin. Sirac 38 mga kaagimat, tungkol sa mga manggagamot at gamot. Igalang mo ang manggagamot ng marapat sa kanyang katungkulan, sapagkat ang Panginoon ang nagtalaga sa kanya. Verse 2. Ang kakayahan nila ay nagmula sa kataas-taasan at pinararangalan sila ng mga hari. Ang kanilang karunungan ay nagbibigay sa kanila ng karangalan at hinahangaan sila ng mga dakilang tao. Verse 4. Lumikha ang Panginoon ng mga halamang gamot mula sa lupa at hindi ito dapat pandirihan ng sinumang nakakaunawa. Kayo na lang next niyan mga kaagimat para short lang yung video. At least meron na kayong idea about sa Bible verses na i-debate nila. Okay, tawagan natin si Denmark Abing. Kung sa may topic ni mo ron, kanang albularyo, banat-banatan ni mong albularyo. Sirac 38. Physician ba na o Unsa- albularyo? Muna itong topic ko. Kanang mananambal digingon diha, physician ba na o albularyo? So, nagtanong si Jando Alabado mga kaagimat. So, kung ano ba yan? Physician or albularyo? So, pakinggan natin kung anong sagot ni Abing. Si Abing pala mga kaagimat, isa siyang antingero, isa siyang albularyo. At saka leader siya sa grupo sa North Cotabato. Pero kaming mga herbalist, sa karaang panahon sa kasaysayan, tawgon man pod may mga doktor, sinaunang doktor nga mga herbal ginagamit. Isa. Asa man ta makabasa na bro kanang gingon nimo karon nga ang herbalist gitawag ang herbalist gitawag ang herbalist og physician. So, nagtanong si Jando Alabado mga kaagimat kung si Jando Alabado pala isang Catholic faith defender. Isa daw siya sa right hand siya ni Darwin Gitgano. Okay? Tapos yung question niya kang Denmark Abing, sabi kasi ni Denmark Abing, sila ng mga sinaunang albularyo, para din silang doktor. Sila yung manggagamot noon. Pero hindi lang medical doctor, hindi license. Pero sila yung manggagamot, mga herbalist. Okay? So sabi ni Jando mga kaagimat, saan daw mababasa yung herbalist ay physician or doctor. So pakinggan natin yung sagot ni Jando Alabado. Siya nagtanong, siya din ang sasagot niyan kasi before kasi siya tumawag kay Denmark Abing, nag-explain na siya about Sirac 38. Tapos meron siyang explanation about the fallacy of equivocation. So about explain niya, siya ma-explain kasi video niya to, explain niya about yun sa debate definition. Pakita natin. Equivocation, using a term. Ang term na ginagamit ito, yung mananambal. Using a term with more than one meaning. Bakit more than one meaning? Maraming ibig sabihin ng mananambal. Pwede doktor sa mata, pwede physician, pwede dentista, pwede espesyalista, pwede rin doktor na herbalist. Sabi niya, doktor na herbalist. So, siya mismo nagsabi niyan. So, kailangan pa bang sagutin yung tanong niya? Siya na lang mag-answer. Kaya natin saglit mga kaagimat yung question niya para klaro. Asa man ta makabasa na bro kanang gingon nimo karon nga ang herbalist gitawag ang herbalist gitawag ang herbalist og physician. Review natin ulit yung answer niya. Siya din magsagot. Aming ibig sabihin ng mananambal. Pwede doktor sa mata, pwede physician, doktor na na herbalist. I think na nasagot ni Jando ang kanyang tanong, sarili niyang tanong.
sarili din niyang sagot. Ingon ka man nga albularyo ni siya o albularyo mangpug ka, so pwede ning i-apply sa imuha ning nasa secretary also, yes or no? Sa amo ani gi-apply Sa inyo gi-apply. Okay, sa inyo gi-apply. Kay sa inyo ha man ka gi-apply, pangutana unsa may in English sa albularyo? Spanish word na siya. Ang meaning ana nagagamit og mga dahon-dahon. Sa English man imong pumutaan na herbalist na sa Ito ang ibig sabihin sa sinabi ni Denmark Abing. Ang salitang albularyo ay hindi orihinal na salitang Tagalog. Ito ay hiniram mula sa salitang Kastila na herbularyo o herbalist, na ang ibig sabihin ay taong bihasa sa paggamit ng mga halamang gamot para sa panggagamot. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang bigkas nito sa Pilipinas hanggang naging albularyo. Sunod nga pangutana. Asa man nga bersyon sa Sirach 38 nga ang gisulat diha herbalist? Og in English bro, wa kay mabasa herbalist, pero kung sabto nimo ang verse 5, naingon ang verse 5, dili ba kaniadto ang pait nga tubig na himong mainom pinaagi sa usa ka kahoy. Huluman mo ng kahoy bro, aron mo pait, literal gyud na bro, mo'y tubag. Nung unang panahon mga kaagimat ay wala pang licensed doctor, wala pang medical doctor. So ang gamit sa panggamot noon ay halamang gamot. So herbalist. Pero kung ang Sirach kasi, Sirach 38, kung tingnan mo, physician ang nakalagay doon in English terms. Ipakita niya ni Jando mamaya ang ang English na translation about nun. Pero explain ko kung bakit. Explain ko mamaya. Hintayin na lang natin yung darating yung question niya ganyan. Sunod nga pangutana, unsa may mabasa diha bro? Physician o herbalist sa English? Walay physician dire bro, kay dili ko ganahag English. Haom ni sa mo ang binisaya. Walay Okay. license doktor. Mananambal mo inaa kay ni gamit og mga herbal. Maoy na koy tubag bro. Sunod, unsa may mabasa sa Sirach 38:1 aning gipakita nako nga bersikulo? Physician ni mabasa dire o dili physician? Okay, dito mga kaagimat, physician ang nakasulat. Okay, chapter 38, basahin natin na honor due to the physician. Okay, physician meaning doctor. Basahin natin yung klaro ang second paragraph mga kaagimat. Honor a physician with the honor due unto him for the uses which you may have of him, for the Lord have created him. Okay mga kaagimat, physician ang terminology na ginamit sa Sirach 38 English version. Bakit physician mga kaagimat? Yung herbalist or doctor kahit ngayon or noon mang panahon, merong mga physician na herbalist. Okay? Kahit ngayon mga kaagimat, merong mga doktor na herbalist. In fact, merong mga doktor na nagnegosyo ng mga herbs, mga herbal. Uso kayong herbal ngayon. Kaya alam natin yan na merong doktor na herbalist. Pero ang tawag sa kanila, doktor. Hindi sila tinatawag na herbalist. Kahit sa China mga kagimat, nung unang panahon, ang mga doktor nila ay mga herbalist. Sila yung nagmimix ng mga herbs para sa kanilang mga pasyente. Herbalist sila, pero doktor, physician sila. So, ang herbalist noon ay physician. Kaya physician ang terminology na ginamit. Base sa World History Encyclopedia, in antiquity, the herbalist and the physician were frequently the same person. So, pareho lang sila. As pharmacology and medicine were inseparable. So, hindi sila maseparate. Healers use plant remedies to diagnose and treat illnesses. Three foundational historical proofs confirm this integration across ancient civilizations. So, ito yung proof mga kaagimat sa history na ang herbalist at physician ay pareho lang. Asa mabasa din he sa Sirach 38 nga kamao ni sila mo opera gamit ang tudlo. Ang imong pangutana out of context. Ikaw may naman.
Ikaw mo na mahayag karon. Nga kamao mo opera gamit lang ang tudlon. Unsa man ka? Ang akong istorya sa imo ha, bro, explanation to nako. Kung sa round me kamao mi ana, Mao, nga galing mo na. kay bulungan gihatag sa Dios. Meron palang explanation kanina si Denmark Abing mahahagimat. Hindi ko na sinali sa ano kasi yung focus natin yung Sirach 38. Pero sabi niya meron siyang kaalaman na mag-opera gamit lang kamay, spiritual opera sa mga Rizalian, sa mga ibang manggagamot maliban sa herbs is merong marunong mag-opera, spiritual na opera gamit yung kamay. Spiritually kasi yan mga kaagimat. In astral realm, dalawa kasi yung physical and spiritual realm. Sa spiritual realm, nag-opera talaga siya. Pero hindi makikita sa mata, pero yung open yung mga spiritual eye, pwede siyang mag-opera. So yun ang knowledge ni Denmark Abing. Pero na-misinterpret ni Jando Alabado, ginamit na yung statement niya na yan sa Sirach 38. Kaya yun ang nangyari, hindi na sila nagkaintindihan. Kay niuyon ka man nga ang physician, dili mo opera gamit ang tudlo. Nya ikaw kay bularyo ka mo opera man ka. To prove nga kamo ang gipasabot dire. Asa sa Sirach 38 nato mabasa nga kining gipasabot diri nga mananambal mo opera gamit ang tudlo. Obviously, yung sagot is hindi mo makikita yung opera. Hindi, ang Bible kasi mga kagimat is hindi siya lahat detailed. Kasi kung ibuhin kahit yung mundo ikulang. Meron yan makita Bible verse. Ipakita ko yung Bible verse para niyan. Juan 21. At mayroon ding iba pang maraming mga bagay na ginawa ni Jesus na kung susulating isa-isa ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan man ay hindi magkakasiya ang mga aklat na susulatin. In short mga kagimat, mapuno na lang ang buong mundo ng aklat, kulang pa rin. So sadya talagang Biblia, mayroong hindi sinulat, hindi siya kinompleto lahat. Ubag, badlisan sa tudlo o nya muhatag mo findings ka imo nang gingon ganina o wala? Ingon, para mahuman ang istorya. Sunod nga pangutana. Asa mabasa din nga kaning kuan dire kaning mananambal dire mo badli sa hubag o nya muhatag findings. Bro, paminaw bro. Ah. Ato ramang gipamatud-an nga albularyo ang Sirach, ayaw gamit sa akong gipang explain ganina kay pasabot na ko to. Dinhi ka mangutana kung unsa gid ning albularyo sa Sirach. Ganina mangutana ko ani. Ganina pa kang nitubag. Kaning mananambal, kaning mananambal nga giisgutan sa Sirach. Mubadlis ba ni hubag gamit ang tudlo? Yes or no? Kung litra por litra ang basihan mo, Jando Alabado, sa Sirach, wala kang makikita. Pero, mind you, Jando Alabado, yung mananambal or yung physician dyan or manggagamot na nakasulat dyan, marami niyang knowledge, marami niyang skills, marami niyang kaalam na hindi nasulat dyan. Okay? Alam ko na mag-agree ka. Alangan na may sulat niya lahat. Nga pangutana, asa na ito mabasa diri sa Sirach 38 nga kung maghimo siya og tambal, iyang orasyonan ang tambal para mahimong epektibo. Mali ang tanong mo, Jando Alabado. Hindi inuorasyonan yung mga gamot para maging epektibo. Nag-orasyon. Ang orasyon is a Latin word meaning prayer. Ha? Ito yung proof na ang orasyon meaning prayer. Orasyon sa Tagalog, panalangin. Orasyon sa Spanish, prayer. Orasyo sa Latin, prayer. Speech din. Ang prayer, English, panalangin. Halimbawa, nagdasal siya ng orasyon bago kumain. In English, he said a prayer before eating. So, klaro na klaro, ang meaning ng orasyon ay prayer or nagdasal ka, nanalangin ka. Sabi ni Jando Alabado, inorasyonan ba yung yung gamot para may epektibo? Hindi. Nag-orasyon ka, nagdasal ka doon sa Diyos. Ang Diyos mag-empower or mag-sanctify or nag-consecrate sa gamit, maging holy at tulungan ka magkapanggamot or tutulo through your prayer. A prayer has a power. And then dahil sa dasal mo,
ang Diyos nakikinig, tutulong siya para gumaling ang pasyente. Yan ang ibig sabihin. Hindi yung orasyonan. Mali yan. Ginagawa mo yung mali ang ano. Huwag mong gawing mali ang meaning or hindi mo lang alam siguro, Jando, yung ibig sabihin ng tunay na ano, bakit nagdasal yung mga albularyo. So akala mo nagdasal siya sa gamot, hindi siya nagdasal sa gamot, sa Diyos nagdasal palagi para gumaling ang pasyente. Yan ang ibig sabihin. Sa verse 14 bro, ang pag-ampo sa usa ka mananambal mo ritual gyud na, mo orasyon kay ang pag-ampo bro, prayer man as in English, kasabot man kadaan. Unya sa Spanish bro, kay orasyon man na siya, ubanan sa panalangin. Sunod. Anabi tang bro, inig-ampo sa usa ka mananambal, sa usa ka taong matarong, dakog kahimuan para naadyoy gahom bro, dili jud mo kaingon nga iya misyawa, ta sampit jud ta sa atong Ginoo. Sunod nga Amo na may pangutana. Kay niangkon ka man ngang albularyo orasyonan ng ilahang gihimo nga tambal para mahimong epektibo, asa man mabasa sa sirak nga ang tambal nga ilang buhatan ilang orasyonan para mahimong epektibo. Walay mabasa diha bro. Ganina ra natubag na imo ganina nga amo ng panalanginan ubanan sa wala. pag-ampo bro. Word na orasyon ang hinahanap mo dyan, Do Alabado, letra por letra. English yan eh. English yan. So, walang orasyon na word yan. Pero merong prayer. Merong dasal or panalangin. So, makita dyan sa sirak. Ito mga kagimat, ang tungkulin ng Diyos sa pagpapagaling. Talata 9. Anak, kapag nagkasakit ka, huwag kang magpabaya. Manalangin ka sa Panginoon. See? Merong word na manalangin, magdasal, mag-orasyon ka sa Panginoon. At pagagalingin ka niya. So, gagaling ka sa pamagitan ng Diyos. Walang letra por letra, Mr. Jando Alabado, pero meron kang maintindihan. Kasi ang orasyon is panalangin. Prayer. Mananambala, mag-orasyon sa ilahang tambal para mahimong epektibo. Wala dire, wala. Bro, why mabasa pero naaman tay clarification. See? Wala kang mabasa, pero i-clarify natin. Okay? Klaro? Ang albularyo manggod ng kayso na mo na magpadugo sa lag ko ang gali. Kay ilang blessingan na ilahang blessing. Mag blessing na silang mga anting-anting, mga habak, mga tambal nga ilang gamito pagpanambal para mahimong epektibo. Para mahimong epektibo ang ilang mga gihibo nga tambal, ilang orasyonan. Muna ilang trabaho, okultismo manggod na. Napakasinungaling ng tao na to. Jando Alabado, kulang na siguro yung kaalaman or nagsisinungaling ka. Hindi lahat ganyan. Yung mga pagans, yan ang ginagawa. Wag kang magsinungaling or manira ng iba or magawa ka ng kwento, lahatin mo. Kahit i-research mo dyan, Do Alabado, hindi ganyan. Hindi porket merong isa na ganyan or dalawa, tatlo, lahat na. Ano ka, babae na nagsasabi na niloko lang isang babae ng isang lalaki, sabi niya pare-pareho lahat ng lalaki. Para kang isang babae, hindi ka naman babae, lalaki ka. Huwag kang stereotype. Nang physician sa tibuok kalibutan mag-ampo gyud na kanunay sa Ginoo nga ang iyang tambalan maulian, siya nga nanambal bod giyahan siya. Mali na namang sinasabi mo dyan, Do Alabado. Hindi lahat ng physician or doktor nagdarasal. Marami dyan atheist. Anong meaning ng atheist? Hindi na naniniwala na mayroong Diyos. Maraming mga doktor na pagans, hindi Christians. Hindi nagdarasal yung iba. Ano ka ba? Parang ngayon ka lang ipinanganak. So ito yung meaning ng mga kagimat, ng medical doctors. Asclepius is the god of medicine and healing in ancient Greek religion. So hindi siya Christian, pagano siya. Small letter G yung god, kitang-kita. Asclepius represent the healing aspects of medical arts. The rod of Asclepius is a snake. Ano yung snake? Ahas. Ano ang ibig sabihin ng ahas sa Biblia? Marami pong salamat sa inyong panunood.